Habang nagmamaneho ay siya naman pagdating ng sunod-sunod na text messages sa phone ko. Saglit ko munang inihinto ang sasakyan sa tabing kalsada at binasa ang text from Lucas. I changed the name again. Hindi na cutie baby. Ang tanga ko pala sa part na iyon. From Lucas. Hey baby, saan ka na ba? Wala kanina pa ako nandito. Hindi ko napigilan ang magigil sa inis dahil sa nabasa. Baby, huh? He still call me baby. Akala niya siguro hindi ko pa alaman tungkol sa katauhan niya. Hindi na ako nag-reply pa at muli nang pinatakbo ang sasakyan. Kinakabahan ako sa totoo lang. Sobra akong kinakabahan sa mga posibleng mangyari. Bakit sa dinami-rami ng lalaki sa mundo ay doon pa ako napunta sa kalaban ni Lolo sa negosyo? Ang malas ko sa totoo lang. He just used me. I know. Siguro nung unang kita niya pa lang sa akin ay alam na niya kung sino ako. Kaya nagpanggap siyang mahirap para patulan ako. And he wins. Patagumpay niya ako nagamit at naloko. Ang kinakatakutan ko ngayon ay ang malaman ng lahat ang tungkol sa amin, which is possible. Natatakot ako umabot sa kaalaman ni Lolo na nagawa kong makipagrelasyon sa kanyang kalaban sa kumpanya. Kaya ngayon ay gusto kong tapusin na lahat. Pagdating ko sa isang abandoned park na walang katao-tao ay agad akong bumaba ng sakyan, suot ang shades, black cap with face mask. Para kahit may makakita ay hindi pa rin ako makikilala. Mas mabuti na ang nag-iingat. Pumasok ako ng park at nagpalingalinga sa paligid. Nang makita sa di kalayuan na lalaki nakatayo na nakasuot ng black business suit, ay agad ako lumapit. Saktong mga 2 dipa na lang ang layo ko nang lumingon na ito. And he smiled when he saw me. Tila biglang lumiwanag ang mukha nito. At bago pa ako tuluyang makalapit sa kanya ay mabilis na siyang nakalapit sa akin at sinalubong ako ng mahigpit na yakap. I missed you, baby. Sa wakas nakita na ulit kita at nayakap. Tom, I miss you so much, baby. Hinayaan ko lang siya sa kanyang mahigpit na pagyakap sa akin pero hindi ako yumakap pabalik sa kanya. At nang bumitaw na siya, tumingin sa akin na isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanyang pisngi. At sinundan ng isa pa sa kabila. His sweet smile suddenly disappeared because of my slap. Baby! Hindi makapaniwala nitong usal na agad na napatingin sa akin ng bahagya pang nakaawang ang labi. Pagkagulat ang nakita ko sa kanyang gwapong muka dahil sa malakas kong pagsampal na mukhang hindi niya inaasahan. Namula rin ang kanyang pisngi at parang bumakat pa ang palad ko doon dahil sa lakas ng pagsampal ko. Stop calling me baby! I'm not your baby anymore. And please, huwag ka na magpanggap pa. Itigil mo ng paluloko mo sa akin. I already knew who you are. Lucas de Vera. Natahimik si Lucas sa pagsampal ko. Napatitig lang sa akin dahil sa pagsampal ko. Kayong mga lalaki, wala kayong pinagkaiba. Pare-pareho kayong mga manloloko. His expression suddenly changed. Napalitan na ng pag-aalala ang kanyang gwapong mukha nang makitang emosyon sa mga mata ko na parang anumang sandali ay luluha na dahil sa pagkasuklam sa kanyang kasinungalingan. I hate you, Lucas! Pinaglaruan mo ko't ginawang tanga. Isang mabilis na pag-iling naman ang kanyang pinakawalan. No, baby. It's just a misunderstanding. Hindi lahat ng lalaki ay maluloko. Ibahin mo ako sa kanila because I'm not one of them. He tried to reach my face, pero malakas kong hinawi ang kanyang kamay. Misunderstanding? Shut up! You fooled me. Siguro tawan-tawa ka tuwing sinasabihin kitang mukhang pera. At mas lalong tawan-tawa kapag pinagsasawa ng katawan ko. Dahil ang apo ng chairman ng kalaban mo sa negosyo ay nautumot na gagamit mo pa sa kama kapag nag-iinit ka. What? His eyebrows furrowed. No, Tom, it's not like that, baby. Okay? Let me explain. No need to explain, Lucas. Mabilis kong iniwas ang kamay ng akmang hahawakan na niya. Naiintindihan ko na ang panluloko mo sa akin. Ang kapal din ang mukha mo at may nalalaman ka pang pabigay-bigay ng saksing. Kasinungalingan lang pala lahat. Ginamit mo pa pati mga kaibigan mo para lalukuhin ako at pagtawanan. Pare-pareho kayong mga gago. Ang sarap niyong pag-uuntugin at resin. I yelled. I couldn't help it. Isang mabigat na buntong hininga naman ang kumawala kay Lucas at hindi na sumugod pa. Tiningnan na lang ako nito ng may pag-aalala. Pinilit ko na maitago ang pagka-emotional ko dahil sa totoo lang ay ramdam ko sa sulok ng mga mata ko na parang nag-uumpisa na ang panunubig. Pasensya ka na pala at hindi ko na maisasauli pa ang sangsang na ibinigay mo sa akin dahil nawala ko na yun nang hindi sinasadya. Pero ngayon,
Gusto kong tapusin na kung ano man ang naging relasyon natin. Let's break up, Lucas. And please, huwag mo na sana akong saraan. Total napakinabangan mo na rin naman ang katawan ko. Kaya sana'y palampasin mo na lang. Tumalikod na ako para sana umalis na. Nang sa wakas ay sumagot na si Lucas sa malakas na boses. Tingin mo ba ay basta ko na lang pababayaan ang trabaho ko sa kumpanya para lang makapaglandian sa'yo? Kung hindi ako seryoso? Tingin mo ba sasayangin ko ang oras ko para lang habulin ka sa Palawan kung hindi ako baliw sa'yo? Mahalaga ang bawat oras ko, Jessica. Pero mas mahalaga ka sa akin. Ang totoo ay para kung mababaliw itong naiisip kong katabi mo sa pagtulog ang asawa mo. At kayakap mo pa sa gabi kahit hindi naman kayo magkasundo. He's your husband. But me? Ano laban ko? Gustuhin ko man na ipagsigawan ka sa buong mundo bilang girlfriend ko, pero hindi ko magawa kasi ayoko masira ang reputasyon mo. Ayoko masaktan ka. I'm just waiting you. You know, hinihintay kong hiwalayan mo na ang asawa mo kasi hindi naman maganda ang pagsasama niyo. Pero parang wala ka yatang balak na hiwalayan ang lalaking yun. Ganun ka na ba kabaliw sa taong ayaw naman sa'yo? Ano bang dahilan mo at ayaw mong hiwalayan ang lalaki yun kahit nasasaktan ka na sa piling niya? Napahinto ako sa aking paghakbang paalis dahil sa kanyang mga sinabi. Buti na lang walang katao-tao sa park dahil kung meron ay napalingon na sa amin lahat dahil sa lakas ng kanyang boses. Kung nasasaktan ka ngayon dahil iniisip mo naloko kita, mas nasasaktan ako kasi hindi kita maagaw ng tuluyan dyan sa asawa mo. Kahit anong gawin ko, kabit pa rin ako at walang karapatan sa'yo. And what did you say? Sinasabi mong nagawa kitang lokohin dahil apo ka ng chairman na kalaban ng kumpanya namin? At anong mapapalaho kapag ginawa ko yun? Napakababaw na dahilan yun, Jessica. Isang talunan na tuwag lang gumagawa ng ganun. At tingin mo ba, ay papatol ka sa akin kapag sinabi ko kung sino talaga ako? Siyempre hindi. Hindi mo ako papatulan kapag sinabi ko ang kataguhan ko. Isa yun sa mga pumipigil sa akin para magdalawang isip na ipakilala sa yung tunay na ako. But I tried. Sinubukan ko pa rin. Sabi ko naman sa'yo ipakikilala kita sa parents ko, di ba? Pues, seryoso ako nung sinabi ko yun sa'yo. Natahimik ako at napapisil sa aking nanginginig na kamay dahil sa kanyang mahabang sinabi. Pero nanatili pa rin ako nakatalikod sa kanya. Gusto ko ipagsigawan ka sa lahat bilang babaeng mahal ko, Jessica. Pero paano kita ipagsisigawan kung nakatali ka pa rin sa iba? Ramdam ko ang hinanakit sa kanyang boses nang sabihin niya mga katagang iyon. And I'm speechless. Bigla na lang lumakas ang kabog sa dibdib ko sa narinig. Mahal niya? No, impossible. I'm sure inuuto niya lang ako kasi alam niyang madali lang akong utuin. Tama na, Lucas. Let's just break up. Itigilan natin ito dahil wala naman itong patutunguhan ko. Ipagpapatuloy pa natin. Masisira lang tayong dalawa. Garalgal ko sagot habang nanatiling nakatayo ng patalikod sa kanya. At manghahakbang na akong paalis nang naramdaman ko na ang pagyapos ng mga braso niya sa bewang ko mula sa likuran. Ang mas mabuti pa hiwalayan mo ng asawa mo at maging akin ka. Tingnan na lang natin kung masasabi mo pang hindi ako seryoso sa'yo. He hugged me from behind and kissed my cheek. Don't break up with me, baby. Yung asawa mo dapat ang inihiwalayan mo, hindi ako. I swallowed. I closed my eyes for a moment and let out a sigh. No. Bitiwan mo ako. Pinilit ko ng baklasin ang kanyang braso sa bewang ko pero mas lalo niya lang hinigpitan ng pagyakap at isiniksik na ang mukha sa balikat ko. Kapag hiwalay na kayo ng asawa mo, I will go to your grandfather and talk to him. Hihilingin ko sa kanya ang kamay mo para pakasalan ka and I promise, I'll be good to you. Magiging mabuting asawa ko sa iyo at hindi ko hayaan na malungkot ka sa piling ko. I will try my best to make you happy every day, baby. Tuluyan akong hindi nakasagot. Hanggang sa bumitaw na siya ng yakap sa akin at tinawakan na ang kamay ko. Pinagsalikop ang kanyang kamay. Let's go, baby. Hinilan niya akong paalis. Teka, saan mo ko dadalhin? Sa pamilya ko. Doon lang kita kaya ipagsigawan sa ngayon. Agad na nanlaki ang mga mata ko at marahas na umiling. No! Ayoko! Mabilis akong huminto at pilit na inaagaw ang kamay ko sa kanya. Bitiwan mo ako, Lucas! Binitiwan naman niya ang kamay ko pero hindi ko inaasahan ang kanyang biglang pagbuhat sa akin. Ano ba? Ibaba mo nga ako! Nagpumiglas ako. Shh! Huwag ka maingay. May mga reporters na nakasunod sa atin.
Nanlaki naman ang mga mata ko at agad na napatigil sa pagpupumiglas. Reporter? May mga reporter? Bigla akong tinambol ng kaba. Lucas, nodded. Kaya huwag ka maingay at itago mo na lang mukha mo sa akin para hindi ka nila makita at makuha na litrato. Sa takot ko, isiniksik ko nga ang mukha ko sa kanyang dibdib. Nanonood pa sa ilong ko ang kanyang pabango na siyang ikinasimangot ko. What the heck? I don't like the smell. Ang baho at sobrang sakit sa pang-amoy. Kaya kahit hindi ko nagustuhan ng kanyang perfume ay tinakpan ko na lang ilong ko at simpleng sumilip sa paligid. Pero parang wala naman ako nakita na nakasunod sa amin or kahinahinala sa paligid. Nibihira nga ang taon dumadaan dahil napakatahimik ng lugar kasi nga abandonado na. And when I look up, nakangiti ang gago na para bang nagpipigil ng tawa. You asshole! Niloloko mo lang yata ako eh. Wala naman ako makitang nakasunod sa atin. I punched his hard chest. I'm just smiling because you're too cute. Pero kung ayaw mong maniwala sa akin na may mga reporter na nakasunod sa atin, then bahala ka. Sigurado magiging laman tayo ng headlines bukas. Natakot naman ako kaya hindi nala ako pumalag. Kahit may pagdududa sa kanyang sinabi na may reporters, nga ay sumiksik na lang ako sa kanyang malapad na dibdib. Hanggang sa tuluyan na nga niya akong naisakay sa kanyang kotse and he started the engine. Teka, paano naman ang sasakyan ko? Babalik na lang natin mamaya. Ang mahalaga ay makaalis tayo agad dito. He replied. Pinatakbo niya na ang sasakyan paalis ng park. Napasimangot na lang ako habang hawak pa rin ang dulo ng aking ilong para lang hindi maamoy ang kanyang pabango. Dahil sa totoo lang ay para ako nasusuka. Parang hinahalungkat ang bituka ko dahil sa kanyang amoy. Teka, bakit ba nakatakip ka ng ilong? May mabaho ba? He asked. Bahagya ng nakakunot ang noo na parang nagtataka sa akin. Oo, ikaw, ang baho mo eh. Nasusuka ko sa'yo. Pairap kong sagot. What? Kung hindi lang ako naka-seatbelt ay muntik na ako mapasubsob dahil sa bigla niyang pagpreno at mabilis na inamoy ang kanyang sarili. Mabango naman na. I rolled my eyes. Basta, mabaho ka. Ang mas mabuti pa ihinto mo sa sakyan kung may makita kang store ng mga damit. Gusto ko magpalit ka at bumili rin ng bagong pabango. Hinahalungkat ang bituka ko sa amoy mo eh. Mas malala ka pa sa amoy puto. Okay. Muli na niyang pinatakbo ang sakyan habang pasimple pa rin inaamoy ang kanyang sarili at panay ang bulong na mabango siya. Habang ako'y nakasimangot lang at taki pa rin ang aking ilong para hindi malanghap ang amoy niya. Oo, mabango naman siya, but I don't like the smell of his perfume. Ang sakit lang sa ilong. Parang laso ng amoy. Nakakahalungkat ng bituka. Tahimik lang ako habang mahinhin na sumusubo ng kunding pagkain para lang masabi na kumakain ako. Ngayon lang yata ako naging mahinhin ng ganito sa tanang buhay ko. Parang Maria Clara lang. Ang awkward kasi, hindi ako makakain na maayos dahil bukod sa ayoko ng lasa ng pagkain nakalagay sa plato ko, ay may mga mata pang nakatingin sa akin at pinapanood ng bawat kilos ko. Mom, Dad, huwag naman po kayong ganyan kumakatitik sa girlfriend ko. Ikaw din sis, stop staring at my girlfriend. Look, naiilang na sa inyong baby ko. Saway ni Lucas sa kanyang pamilya. Marahan pa nitong hinawi ang buhok ko at ngumiti sa akin ng matamis. Kaya kahit gusto ko siyang batukan ay ngumiti na lang din ako para maiwasan ang pagkailang. Yes, nandito lang naman kami sa kanilang mansion ngayon at kasalukuyang nagdi-dinner. Kahit ayoko sumama kanina ay talagang dinala niya ako rito ng sapilitan para lang maipakilala sa kanyang magulang bilang girlfriend niya. Akala ko talaga ay biro niya lang dati nung sinabi niyang ipapakilala niya ako pero totoo nga dahil katunayan ay nandito na kami. Nahihiya ako sa totoo lang. Of course, I'm still married. Pero heto at proud niya ako ipinapakilala na akala mo'y wala akong sabit. Ni hindi na nga ako makatingin ng diretso sa kanyang mga magulang. And of course, her sister. Nahihiya ako sa kanyang kapatid dahil sa pagtataray ko dati nung nasa party sa pag-akalang babae niya ito. Sister niya pala. Tito, bakit po baby ang tawag mo sa kanya? Hindi naman na po siya mukhang baby. Panguso ng bata sa tabi ng kapatid ni Lucas na mukhang anak yata nito. And Lucas love. Well, sweetie, hindi mo talaga maintindihan kasi bata ka pa. But your tita Cheska is my baby. And that's it. Pero hindi po talaga siya mukhang baby, tito. Baby damo lang po ba siya? Napatawa naman ang nasa paligid ko. Kahit ako ay mahina na rin napatawa.
Napakadaldal na batang ito. Tila nagmana yata sa kanyang Tito Lucas. Ang sarap lang panggigilan ng matambok nitong pisngi. Ang ganda ng girlfriend mo, anak. Lalo na sa personal. His mom said with a warm smile. Mainin lang ito kung magsalita at mukhang mabait naman. Unlike his dad, parang hindi man lang marunong umiti at hindi rin masyadong kumikibo mula pa kanina na akala mo'y may sariling mundo. Pero ang sabi naman ni Lucas ay ganoon lang talaga ito. Masyado lang tahimik pero mabait naman kaya wala akong dapat na ipag-alala. Of course, Mom. Maganda talagang girlfriend ko. Sa lahat ng babae dito sa mundo, para sa akin ay siya ng pinakamaganda. He proudly replied to his mom at napangiti naman ang ginang sa sinabi ng anak. Except sa kanyang ama na para ring robot ang emosyon. And me? Nahihiya ako lalo ni hindi na nga ako makagalaw ng maayos. So, kuya, ano ng plano niyong dalawa? His sister Hazel asked. Ito talagang kapatid niya ang halatang mabait at hindi fake. Napakapalangiti ng isang ito. Pansin kong mula kanina pa pangiti-ngiti sa amin. Yung klase ng ngiti na todo support sa kapatid at go lang kahit alam ng mali. We're going to get married soon. Muntik na ako masamid sa sagot ni Lucas sa kapatid. Automatic ako napatingin dito. Right, baby? He winked at me. Pinanlakhan ko naman siya ng mata at binigyan ng masamang tingin na para bang sinasabing humanda siya sa akin mamaya dahil talagang malalagot siya sa akin. But he just smiled at me. Parang hindi malang naapektuhan sa masama kong tingin sa kanya. Hanggang sa muli nang nagsalita ang kanyang ama. Paano kayo magpapakasal kung yung girlfriend mo ay kasal sa iba? Hey, ano ko ba naman? Mahinang saway ng ginang sa asawa. Problema ba yun, Dad? May annulment naman ah. Lucas replied to his father, and his father looked at him seriously. That's also my point. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin hiwalay ang girlfriend mo sa kanyang asawa? Ilang araw na ba kayo magkarelasyon at gusto niyo magpakasal agad? Dapat bago kayo pumasok sa ganyang sitwasyon, ay siguraduhin niyo munang hindi kayo mapapahiya kapag nalaman na lahat ang relasyon niyo. Para ko napahiya sa sinabi ng kanyang ama. Kung kaya unti-unti kong naibaba ang hawak kong kubyertos at itinigil na ang simpleng pagsubo. Naiilang na talaga ako at nahihiya. Para natuloy akong robot na hindi na makakilos sa aking kinaupan. At isa pa, siguradong hindi magugustuhan ni Chairman Rodion yung relasyon niyo. Sakim ang matandang iyon at puro paninira ang alam sa kumpanya. Kaya mas mabuti pang itigil niyo na iyan bago pa makasira ng negosyo. Parang nagkaroon na ng pait sa boses ng kanyang ama. Hindi ko naman inaasahan ang mga narinig. Sakim at puro paninira ang alam ni Lolo. Parang may kung anong sumuntok sa akin dahil sa katagang iyon. That hurts. Honey, stop it. That's too much. Agad na saway ng mommy ni Lucas sa asawa nito. Naibaba naman ni Lucas ang hawak na kubyertos at naramdaman ko na lang ang paghawak nito sa kamay ko at mahinang pinipisil. And when I look at him, nakatingin na ito sa kanyang ama ng seryoso. Pwede ba, Dad? Mag-ingat naman kayo sa mga binibitawan niyong salita. My girlfriend is here. Narinig niya kayo? His father chuckled. Nagsasabi lang naman ako ng totoo at mas mabuti na rin na marinig niya para malaman niya kung gaano kasakim at kademonyo ang kanyang lolo. Hindi kayang lumaban ng patas. Sa simula pa lang ay puro na paninira at pangaagaw ng mga projects ang ginagawa ng matandang iyon sa atin. Kaya mas mabuti pang putulin niyo ng dalawa ang inyong relasyon bago pa malaman ng matandang iyon. Dad! Nagulat ako sa pagtaas ng boses ni Lucas. Binitawan naman ng kanyang ama ang hawak nitong kubyertos at pinunasan ang gilid ng labi gamit ang table napkin bago tumayo na. Follow me. We need to talk. Seryoso nitong sabi bago umalis ng dining area. Napabugan naman sa hangin sa Lucas na tila biglang nawala ng gana. Pero nang mapatingin sa akin ay nakuha pa rin ngumiti. Just wait for me here, baby. Kakausapin ko lang si Dad saglit. I just gave him a nod. Pagkaalis ni Lucas ay naiwan ako sa dining table kasama ng kanyang ina, kapatid at maliit nitong anak na sige lang ang kain. Naku, Iha, huwag mong pansinin ang asawa kong iyon. Hayaan mo't pagsasabihin ko mamaya. It's okay po, tita. Pinilit ko na lang nang umiti sa ginang kahit na ang toto'y hiyang-hiya na ako at gusto ko na lang tumakbo palabas ng bahay para umalis na. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko dahil wala akong sasakyan sa labas at nasisiguro kong maabutan pa rin ako ni Lucas kapag ginawa ko iyon. Hazel stood up. Are you done eating, Jessica? She asked, and I nodded at her.
Napangiti naman ito sa pagtango ko at agad na lumapit sa akin. Good, sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang kwarto ko. Napatayo na lang ako sa paghihila nito sa kamay ko. Mom, ikaw na munang bahala kay Celine. Bili nito sa ina bago ako hinila na paalis ng dining area. Nagpahila na lang ako paakyat sa mataas na stairs hanggang sa pumasok na kami sa malawak na kwarto na kasing laki rin ng kwarto ko. Iba lang ang design. Pagkapasok namin sa loob ng room ay saka binitawan ni Hazel ang kamay ko. Pagpasensyahan mo na si Daddy Sana huwag ka magalit kay Kuya dahil sa mga sinabi ni Dad tungkol sa lolo mo. She bit her lip. Tila ba nahihiya sa akin. Tipid naman ako ngumiti at mahinang umiling. No, it's okay. Wala lang yun sa akin. I lied. Ang totoo ay naapektuhan talaga ako sa sinabi ng kanilang dad. Ang harsh lang kung magsalita. Mas malala pa yata sa bibig ng babae. Napangiti naman si Hazel at tinila na akong paupo sa kanyang ama. So, kailan niyo balak na magpakasal ni Kuya? Excited nitong tanong na siyang hindi ko inaasahan. Agad-agad? No, hindi kami magpapakasal. Wala akong sinabi na magpapakasal ako sa kanya. Nawala ang ngiti nito sa sagot ko at napalitan ng pagsimangot. Pero bakit naman ayaw mo? Bait naman ang kuya ko Gwapo pa at siguradong aalagaan ka't mamahalin. Wala lang. Basta ayoko. I shrug. Nilibot ko na lang ang tingin sa loob ng room. Pero nang muli ako mapatingin kay Hazel ay hindi na maipinta mukha nito habang nakatingin sa akin ng nakasimangot. Oh, bakit? I ask. Itinaas ko pang isa kong kilay at tumalukop-kip na. Hazel frowns. Pinasadahan pa ako nito ng tingin hanggang sa huminto ang tingin sa tiyan ko. Ay, dapat binuntis ka na lang ni Kuya para wala ka nang magawa pa kundi magpakasal sa kanya. What? Nanlaki naman ang mga mata ko. Binuntis dapat? Ba't may pagkaluko-luko rin pala itong babaeng ito Kasi kapag nabuntis ka ni Kuya, may pananagutan na kayong dalawa. At dahil kailangan ng bata na magulang, then wala kayong magagawa kundi magpakasal. In that case, siguro naman wala na rin magagawa lolo mo kahit ayaw niya sa pamilya namin. She smiled. Napahalukip-kip naman ako nang wala sa oras at napataas ang kilay. Wow, kung makapagsabi ka naman, akala mo'y ganun lang kadali ang sitwasyon. Excuse me lang para sabihin ko sa'yo, marami mga single mom ngayon dahil hindi na nila kailangan na lalaki sa buhay nila. Kasi kaya na nilang mabuhay ng masaya kasama ang kanilang anak. Well, napatango-tango si Hazel at nagkibit balikat. I think, sa ngayon, ay good luck na lang siguro muna ang masasabi ko sa'yo. Hindi ka naman siguro mabubuntis ni Kuya ng basta-basta. Unless may nangyari na sa inyong dalawa at hindi kayo gumamit ng protection. Napalunok akong bigla. Ewan ko ba pero parang bigla nila akong dinambol ng kaba. Bakit? Nabubuntis ba kapag hindi gumagamit ng protection? Napatawa si Hazel sa tanong ko at mahina pa akong hinampas sa braso. Oo, malamang. Wala na lang kung baog ang isa sa inyo. Nawalan yata ako ng dugo sa narinig. Pero bago pa ako muling makapagtanong kay Hazel ay bigla nalang bumukas ang pinto at pumasok na ang kanyang Kuya Lucas na tila bad trip. Let's go home. Paghawak nito sa braso ko at hinila na akong palabas ng room. Kuya, uuwi na agad kayo? Pahabol na tanong ni Hazel pero hindi man lang nito pinansin. At pagkababa ng stairs ay nagpaalam lang saglit sa kanyang mommy at hinila na akong palabas ng kanilang mansyon. Pagkapasok namin sa kotse na nakapark sa garahe, ay agad nitong pinatakbo ni Lucas, paalis. Sa nakikita ko sa kanyang itsura ngayon ay mukhang hindi yata maganda ang pag-uusap nila ng kanyang ama. Nang mapatingin ako sa aking wristwatch ay 8:32 p.m. na. Oo nga pala, si Sandro. I'm sure, nandun na ang Melanie na iyon sa bahay. Tulad ng kanyang sinabi na papupuntahin niya ito doon para magpaliwanag. Pero bahala sila maghintay. Naiinis na rin ako sa kanila. Basta, naiinis na ako ngayon. Siguro dahil sa masamang salita kay Lolo kanina. Hindi ko matanggap na sabihan ng demonyo si Lolo. Ang bait kayo na matandang yun. Best grandfather ever. Tapos sasabihin lang na demonyo? Ay, utak kong nadademonyo sa totoo lang. You know what, Lucas? Pinahiya mo lang ako sa pamilya mo Sabi ko naman ayoko sumama pero ang kulit mo rin. Nakasamangot ko sabi at tumalikop-kip na lang habang nakasandal sa aking upuan. At sa wakas ay parang natauhan naman ito at saglit na napatingin sa akin bago isang buntong hininga ang pinakawalan. Hanggang sa hinawakan na ang kamay ko at dinala sa kanyang labi. I'm really sorry baby. Pagpasensyahan mo na lang muna si Dad sa ngayon.
Huwag mo nalang isipin ang kanyang mga sinabi. Promise, I will talk to him. He kissed my hand. Okay, I sigh. Pero, pwede bang bilhan mo muna ako ng pagkain bago mo ako ihatid sa sasakyan ko? I'm hungry na eh. Pero kakakain mo lang kanina. Tumas ang sulok ng kanyang labi. Ang takaw mo naman yata, baby. Nagpapataba ka ba? And I gave him a death glare. Sabihin mo lang kasi kung ayaw mo kong bilhan. Ang dami mo pang satsat eh. Pagkain lang naman pinabibili ko, hindi mundo. Inis kong inagaw ang kamay ko mula sa kanya. And he finally smiled. Oh, I'm sorry, baby. Okay, ano bang gusto mong pagkain? I want green mango with alamang for my dinner tonight. What? Nagsalubo ang kanyang mga kilay sa sagot ko. Kumakain ka nun for dinner? Yes. Why? At ano naman problema mo kung kumakain ako nun? Wala naman. Sabi ko nga bibilhan kita kahit ano pa yan. Muli na niyang hinawakan ng kamay ko at dinala ulit sa kanyang labi. Huwag ka na magalit, mahal. And he winked at me. Mahal ka dyan. Mahalin mo mukha mo. I rolled my eyes. Mas gusto kong ikaw kaysa sa mukha ko, baby. Mag-focus ka na nga lang sa pagmamaneho mo. Mamaya niyan, mabangga pa tayo dahil sa kalandian mo eh. Okay, mahal. Akala ko ihatid na ako ni Lucas pabalik sa naiwan ko sa sakyan sa may park, pero pagkatapos niya akong ibili ng green mango at alamang na gusto ko, ay hindi ko inaasahan na dadalhin niya pa ako sa ibang lugar. Bakit mo ba ako dinala dito? At kaninong bahay naman to? Tanong ko habang nililibot ang tingin sa loob ng malaking bahay. Akala ko nga ay maraming tao sa loob dahil nakita kong puno ng luxury car ang malawak na garahe sa labas. Pero wala palang katao-tao dahil napakatahimik sa buong paligid. This is my house, baby. Maupo ka na lang dyan sa couch at ipaghahanda kita ng mango with alamang na pinabili mo. Mamaya ka na lang umuwi. Masyado pa namang maaga. Hindi na ako nakasagot pa nang mabilis na niya akong tinalikuran at lumakad na papunta sa kitchen, dala ang biniling mangga na nakalagay sa loob ng paper bag. Nagkabit-balikat na lang ako at binuhay na lang ang malaking flat screen TV bago nahiga sa mahabang couch. Pero habang nanonood ng palabas sa TV ay hindi pa rin talaga mawala-wala sa isip ko ang mga sinabi ng daddy ni Lucas tungkol kay Lolo. Kaya naman sa kakatulala ko ay hindi ko namalayan ang pagtulog ko habang hawak ang remote na hindi ko rin namalayan pa ang pagkahulog nito sa kamay ko. Naalimpungatan na lang ako nang maramdaman na munting kiliti sa buong mukha ko. Napasimangot naman ako at unti-unting napamulat. Bumungad naman ang gwapong mukha ni Lucas na nakatunghay sa akin at kaya pala makiliti dahil pinapaulanan lang naman ito ng halik ang mukha ko. Napatigil lang sa kanyang paghalik nang makita ang pagmulat ko. Hey mahal, your mango and alamang are ready to eat now, he announced with a sweet smile. Come on, get up baby. Nakasimangot naman akong bumangon. Inalalayan niya pa ako. Pagbangon ko ay agad na bumungad sa akin ng sliced mango with alamang na nakahain na sa may table. Pero parang hindi na ako natakam pa. Kumpara kanina na talagang laway na laway ako sa sobrang excited na makakain ng maasim na mangga. Sige, umpisahin mo na. Pupungas-pungas kong sabi at napahikab pa. I'm still sleepy. Parang gusto ko pang matulog ng mas matagal. Umpisahin ang alin, mahal? Gusto mo subuhan kita? Lumapad ang ngiti ni Lucas. Okay, baby. Mabilis na itong dumampot ng isang slice ng mangga at isinausaw sa alamang bago nakangiting humarap muli sa akin. Say, mahal. Pero imbis na ibuka ang bibig ko, ay mas pinili kong sumimangot sa kanya. No, ayoko na yan. Nawala na ako ng gana. I crossed my arms over my chest. Mas gusto ko na lang manood ng live mukbang ngayon. Bagya namang kumunot ang noon ni Lucas sa akin. Live mukbang? What do you mean, baby? I want you to eat that mango with alamang. Gusto kong ubusin mo lahat yan. I smirked. Mas gusto ko kasi manood na lang ng live mukbang kaysa kumain eh. At gusto ko ikaw ang papanoorin ko habang kumakain. Magbukbang ka sa harap ko. Lucas' lips parted. Unti-unti nang naibaba ang hawak na sliced mango. But I don't like alamang, baby. Same with mango. Masyado kasi maasim. Okay lang sana kung hinog, kaya ko pa. Kaso hindi eh. And I know sobrang asim nito. John, sa narinig ay agad ako na-disappointed. Kung kaya mas lalo ko napasimangot. Yung klase ng simangot na parang may iyak na dahil sa inis.
So, sinasabi mo bang ayaw mo kong pagbigyan? Tinatanggihan mo ang gusto ko? Ganun ba, Lucas? No, it's not like that, baby. Pero kasi, no more buts, Tavera. Just tell me kung ayaw mo at nang makauwi na ako. I stood up, pero mabilis na pinigilan ni Lucas ang kamay ko. No, baby. Sit down. Okay, I will eat this all. Kakainin ko to lahat para sa'yo. Napangiti na ako at muling bumalik sa pagkakaupo. Start now, then. Kaya naman imbis na isubo sa akin ang hawak na mangga, isinubo na lang ito ni Lucas papunta sa kanyang bibig. And he closed his eyes. Nagbago bigla ang expression sa kanyang mukha na tila ba naasiman agad kahit sa unang kagat pa lang. Akala ko may iluluwanan niya pero sa huli pikit mata pa rin niyang nilunok at isinubo na ng buo ang isang hiwa ng mangga na may alamang. Napapalakpak naman ako dahil sa tuwa. Wow, ang galing mo, Lucas. Tama yan. Sige lang, kumain ka pa. Pero ayoko nakabusangot ang mukha mo habang kumakain ka. Nakangiti ka dapat para masarap panoorin. I giggled. Napakamot na lang sa kanyang batok si Lucas habang pilit na nginunguya sa bibig ang mangga at parang hindi na maipinta ang mukha. Parang nagtataka na sa akin ang kanyang expression. You act weird, baby. Bulalas nito matapos malunok ang kinaing mangga. Pinagtatripan mo ba ako? Gumaganti ka ba sa akin dahil sa pagsisinungaling ko sa'yo tungkol sa pagkatao ko? Ha? I don't know. Pagkibit balikat ko at ngumiti sa kanya. Basta gusto ko lang makita kong kumakain ng gusto kong pagkain. Para kasing gumaga ng pakiramdam ko kapag ganoon.